Pilipinas, una sa ating mga balita. Humiling na ang National Bureau of Investigation o NBI ng Red Notice sa Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23. Sa oras anyang maaprubahan ng Red Notice, saka ito ipadadala sa lahat ng member country para ipaalam na may arrest warrant na siko na inisyu ng local court. Sabi pa ni Malyari, nasa bansa na kung saan siya natagpuan na mang-aresto lalo't walang bisa doon ang warrant mula sa Pilipinas. Pero dahil kanselado na anya ang pasaporte ni Ko, maaari na siyang arestuhin by virtue of their immigration laws. Una rito idiniklarang pugante ng Sandigan Bayan ang nagbitiw na kongresistang sabit umano sa flood control mess. Magpapaskong walang bahay ang 45 pamilya na biktima ng sunog na sumiklab sa North Fairview, Quezon City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Wala namang nasaktan sa insidente. Narito ang report ni Val Gonzalez. 13 araw bago ang Pasko, nawala na matitirhan ang 45 pamilya matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay sa sunog na sumiklab. Dakong alas 4:30 ng madaling araw kanina sa report ng Quezon City Fire Department. 33 mga bahay ang apektado ng sunog sa Rand Street, Barangay North Fairview. Dahil maagat tulog pang mga residente na magsimula ang sunog, ay wala halos na isalbang gamit ang mga residente. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog na naapula matapos ang halos 2 oras. Sa ngayon ay inaalam pa kung ano ang dahilan ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang o pinabulaanan na ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco ang aligasyong may conflict of interest di umano sa dati nitong construction company na ngayon pagmamay-ari na ng kanyang anak. Ayon kay Tenco, bago pa man siya maupo sa PAGCOR ay nakapag-divest na ito sa kumpanya at walang anumang impluwensya sa bilyong-bilyong pisong halagang kontratang nasungkit nito sa gobyerno. Magbabalita si Kyle Bulias. Iginiit ng CEO at chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na si Alejandro Tenco na wala na siyang kinalaman sa operasyon ng Nation Star Development Corporation. Ang Nation Star ay isang construction firm na pag-aari na ngayon ng kanyang anak. Paliwanag ni Tenco sa DZRH, taong 2015 noong malipat sa kanyang pamamahala rito, pero noong ma-appoint siya bilang chairman ng PAGCOR noong 2022 ay nakapag-divest na siya ng 100%. Sabi pa ni Tenco, wala na siyang anumang uri ng impluwensya sa naturang kumpanya para makakuha ito ng mga proyekto sa pamahalaan. Lumabas kasi sa isang report na nakakuha umano ang Nation Star ng aabot sa higit 7 bilyong pisong halaga ng kontrata mula pa noong 2022. Kasama na rito ang halos 5 bilyong pisong halaga ng proyekto sa Davao City, bagay na itinanggi ni Tenco. Yun po hindi nyo ma-influensya yun. Una, ADB funded po yun. So, ang bidding process po niyan medyo maskip pagka ADB. ADB po. Pangalawa po, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Kung saan 3 pong kumpanya kami, kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders at nandyan po ang China Road. Binigyang diin din ni Tenco na matagal na sa industriya ang Nation Star na may maayos at track record, dahilan para makakuha sila ng mga proyekto sa private sector at sa pamahalaan. Wala rin umanong kahit anong flood control project na hawak ang Nation Star. Sabi ni Tenco, nabigyan ng ibang kahulugan ang pagiging malapit ni Tenco kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ayon sa kanya, wala pa man sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos ay may mga proyekto na ang Nation Star sa DPWH. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang aabot ng 2 hanggang 3 araw ang mabusising deliberasyon ng 2026 National Budget sa Bicameral Conference Committee o BICAM ng Senado at Kamara.
Pagtitiyak ni Senate President Tito Soto, walang budget insertion o amendment na makakalusot kung hindi ito natalakay ng parehong kapulungan. Narito si Raymond Dadpaas. Nakadepende kung paano magkasundo ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, maaring tumagal ng 2. Ngunit ang tutok lang nila ay ang mga disagreeing provisions ng bersyon ng Senado at ng Kamara de Representantes. Muling binigyang din ni Soto na hindi nila papayagan na may mga maipasok na provisions bilang individual amendment na hindi napag-usapan sa Kamara at Senado. Ayaw nilang matulad sa 2025 national budget na puno ng kontrobersiya at balot ng katiwalian. Tiniyak ni Soto na mapapanood ng live ng ating mga kababayan ang mga proceedings sa 2026 national budget BICAM. I expect na mahaba yun all 2 or 3 days. Depende sa mga mapapagkasunduan nila doon sa mga disagreeing provisions only. Hindi nating papayagan na magkaroon ng magpapasok ng hindi naman pinag-usapan sa Senate o pinag-usapan sa House o magkakaroon ng bagong amendment, individual amendment o hindi tayo papayagan. Sir, SPB pas... Nothing that will, we will never allow anything that happened last year na mangyari ngayon. Iniurong ng isang araw ang dapat ay BICAM na magsisimula ngayong umaga sa Philippine International Convention Center o PICC. Bate ito sa kahilingan ng mga technical staff ng Kamara at Senado dahil kailangan pa nilang ayusin ang matrix at pagkasunduin ng mga magkakaibang provision at halaga ng proyekto sa bersyon ng Senado at Kamara de Representantes. Sabi ni Soto, may mga adjustments silang ginagawa dahil first time itong mangyari sa 2 kapulungan ng Kongreso. Detalyado ang lahat ng mga proyekto, lalo na ang mga infrastructure projects na meron ng eksaktong lokasyon gamit ang coordinates. Hindi gaya dati na hindi malinaw kung nasaan ang mga proyekto hanggang sa tuluyan ng naging ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumukuti-kutitap na ala Christmas lights ang mga sasakyan sa parehong northbound at southbound lanes ng EDSA, epekto ng usad pagong na daloy ng trapiko. Nitong Nobyembre na itala rin ng MMDA ang record high na bilang ng mga dumaan nitong sasakyan na inaasahang mas titindi ba habang papalapit ang Pasko. Ang balitang yan sa pagtutok ni Rovic Manuel. 2 linggo bago ang Kapaskuhan, nararanasan na sa Metro Manila ang napakatinding trapiko na iniinda na ng mga biyahero at motorista. Ilang bahagi na rin ng EDSA ang mabagal na ang daloy trapiko sa parehong northbound at southbound lane. Sa panayam ng DZRH kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes, mas mararamdaman pa umano sa mga susunod na linggo ang matinding trapiko sa EDSA. Aniya, kumpara nitong nakaraang buwan, sumampa na sa 430,000 ang mga sasakyan ang naitalang dumaan dito at inaasahan pang madadagdagan. Kung ikukumpara nga nitong Nobyembre, record-breaking ang bilang na ito na naitalang pinakamataas ngayong taon. Dahil Monday po, holiday, nagpabilang po kami ulit. Umabot na po ng 434,000, which is medyo record-breaking na for us. Dahil parang ngayon pong taon, ito ang pinakamataas na bilang po na naitala namin. At we expect po another 5 to 10% increase within the week. And hanggang next week kasi... Ayon kay Artes, isa sa dahilan nito ay ang pamimili na ng maraming Pilipino ngayong weekend sa mga mall dahil sa paglabas na ng mga bonus at 13th month pays. Dagdag pa nito, bagamat kailangan pa nadagdagan ng mga bus sa EDSA bus lane para sa mga commuter, kailangan pa rin naman ng balansehin ang dami nito upang maiwasan ang paghaba ng pila sa mga choking points tulad ng mall entrance at U-turn slots. Ang problem po, parami pa rin po ng parami ang sasakyan dito sa Kamaynilaan. Imagine mo, 2 years ago, 3.2 million lang vehicles ang average a day. Ngayon po, nasa 3.6 na tayo. Grabe, no? Una rito, kamakailan nga lang ay muling hinikayat ng MMDA ang publiko na gumamit ng mga pampublikong transportasyon tulad ng mga bus.
MRT at LRT at hiniling din sa mga may-ari ng mall na iwasan muna ang mall-wide sales na isa sa mga nagiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada muli ang Team Philippines sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand matapos magdagdag ng ilang panibagong ginto mula sa iba't ibang sport disciplines. Para sa SEA Games update, narito si Matchpoint, Mili Borja. Nagbigay ng dagdag na ginto para sa Pilipinas sina gymnast Elia Finnegan at jiu-jitsu athletes Kimberly Custodio at Dean Rojas sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand noong Webes. Nagwagi si Finnegan sa Women's Vault Finals matapos ng review at recomputation na hiniling ni POC President Abraham Tolentino. Si Custodio naman ay tinalo ang katunggaling Thai sa Women's 49 kg habang nagtapos sa unang pwesto si Rojas sa Men's 85 kg. Nagdagdag naman ang dalawang pilak si Kyla Sanchez mula sa Women's 50-meter backstroke at 200-meter freestyle. May pilak din si Hailey Garcia sa uneven bars, Clarence Sarza sa Women's 46 kg at Iman Xavier Baluyo sa Men's 69 kg. Nakuha ni Justin De Leon ang dalawang bronze sa Men's rings at Men's floor exercise. Sa Demo Sports na Mixed Martial Arts, nagkampiyon si Jelly Bulaong sa Modern 60 kg habang nag-bronze sina Gina Araos, Jean Claude Saclag, Denzel John Alipio at Giselle Daya sa kani-kanilang kategorya. Sa Team Sports, pumasok sa semifinals ang Philippine Women's National Football Team matapos talunin ng Malaysia at 6-0. Samantalang natalo ang Alas Pilipinas Women sa Thailand sa kanilang opening match in a sweep na naglalagay sa kanila sa must-win situation kontra Singapore sa Biyernes. Magbubukas ang kampanya ng Alas Pilipinas Men sa Sabado kontra Myanmar. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Po ang mga nakalap naming balita ngayong araw na pala ng Biyernes, ang bilis. Meron na lamang po tayong 13 days, 13 araw bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Ay, hindi na pala bukas kasi Friday na. Lunes na. Ayan. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.